Today's title is I Will Dance Before the Lord. Ang pamagat ngayon ay Ako'y sasayaw sa harap ng Panginoon. We read 2 Samuel chapter 6, verse 12 to 23. At binasa natin ang nasa 2 Samuel 6, 12 hanggang 23. First of all, this is the last Sunday for 2025. Unang-una sa lahat, ito ang pinakahuling linggo sa taong 2025. Many things happen and many things also God answered. Maraming mga nangyari at marami ding mga binigay na sagot ang Panginoon. That's why we must always check and confirm what God has given to us through His Word. Kaya ang dapat nating matingnan ay kung ano ang binigay ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. For 2025, we have received this one word that we kept praying. Sa taon ng 2025, meron tayong natanggap na isang salita kung saan tayo lagi nanalangin. And that was really enjoying the inheritance of God. At ito ay ang tunay na ating ma-enjoy o matamasa, ang pamana ng Diyos. If we enjoy the inheritance, then it becomes a legacy for others too. Pagkat kung ang pinamanang ito ay tunay nating ma-enjoy o matamasa, ito ay magiging pamana din natin sa mga susunod na The henerasyon. first thing that we have inherit from Him is salvation. At ang unang-una na ating namana sa Kanya ay ang kaligtasan. And God's desire is not just to finish just with one thing, but He wants to keep going with His evangelism and missions. At hindi lamang gusto ng Panginoon na matapos ang lahat sa isang bagay lamang, ngunit nais na itong ipagpatuloy sa pamamagitan ng ebanghelisasyon at misyon. That's why after salvation, the most important mission for our life is God's greatest desire, evangelism and missions. Kaya pagkatapos nating matanggap ang kaligtasan, ang nais ng Diyos na sumunod ay ang pinakagusto niyang ebanghelisasyon at ang misyon. But we all know this is nothing related physically. Ngunit naiintindihan natin at alam natin na hindi ito patungkol sa pisikal na mga bagay. It's a spiritual reality. Ito ay espiritual na realidad. Let's not forget that the only way to enjoy the spiritual things is through worship. At huwag nating kalimutan na sa pamamagitan lamang ng pagsamba, tunay nating matatamasa ang mga espiritual na bagay. That's why worship is everything. Kaya't sinasabi na ang pagsamba ay ang lahat-lahat. So if I give you the conclusion of today's word, you must have a life centered on the word. Kaya kung ibibigay ko ang konklusyon ng pagsamba ngayon, meron dapat tayong buhay na nakasentro sa salita. Also, you must have a life that follows the word. At dapat meron tayong buhay na nakasunod sa salita. Also, we must have a life that puts the word first. At meron dapat tayong buhay na lagi nating inuuna ang salita. We all know this, right? At alam natin ito, di ba? But why is it so hard to do it? Ngunit bakit napakahirap gawin ito? Because this can only be done if you have the foundations, which is God-given spiritual strength. Pagkat ang mga bagay na ito ay kaya lamang gawin kung tunay na meron tayong pundasyon sa espiritual na kalakasan na binibigay ng What Panginoon. does that mean? Ano ang ibig sabihin? If I don't receive the strength given by God, I cannot enjoy what He has given to me as His sons. Ibig sabihin, kung hindi ko mai-enjoy ang espiritual na bagay na binibigay ng Diyos, hindi ko mai-enjoy ang mga bagay na ito. That's why 2025 and 2026, you must conclude all of this in His Word, but you must take this journey within what? Within prayer. Kaya sa pagtatapos ng
taong 2025 at pag-uumpisa ng 2026, dapat dalhin natin ang lahat ng ito na tayo magsimula sa salita at ito ay maipagpatuloy natin sa pamamagitan ng panalangin. So just to explain it quickly and easy to understand. At para ipaliwanag ito ng mas madali, Do you have a lot of things to do? marami kang bagay na gustong gawin. More ministry? Maraming mga ministeryo, More meetings? mga pagkikita. What does that mean? Anong ibig sabihin? More prayer. Dapat magkaroon ka ng mas maraming panalangin. You don't need to do it perfectly what you do in your ministry. Hindi ibig sabihin na gawin mong perpekto ang ginagawa mo sa iyong ministeryo. You must go back to what you were meant to be, which is worshipers. Dapat ikaw ay manumbalik sa pagiging tagapagsamba. So that's why today's last Sunday is that conclusion. Kaya sa huling linggo ng taong ito ang dapat mong konklusyon. The Word is everything, and in the Word there's everything. Ang salita ay ang lahat-lahat at sa loob ng salita doon ang lahat. That's why worship, you must put all your life inside of it. Kaya ang buhay natin ay dapat nating ilagay lahat-lahat sa loob ng pagsamba. And that's what it means. You enter into the gospel of Christ. At ito ang ibig sabihin na tayo ay dapat pumasok sa gospel ni Kristo. Don't make big plans for 2026. Huwag kang gumawa ng malalaking plano para sa taon ng 2026. Don't make some kind of program or activity for 2026. Huwag kang gumawa ng mga programa o mga aktibidades para sa taon ng 2026. Your 2026 is for this. Dapat ang iyong 2026 ay nakasentro ng tunay sa pagsamba. From here, you receive all the guidance of the Holy Spirit. Pagkat sa loob nito, matatanggap mo ang lahat ng paggabay ng banal na So you don't need Espiritu. to worry, right? At wala ka nang dapat na mapangamba Because you are within the guidance of the Holy Spirit. pagkat ikaw ay nasa loob ng paggabay ng banal na Espiritu. Of course, today title is I will dance before the Lord. Ang pamagat natin ay ako ay magsasayaw sa harap ng Panginoon. The second Samuel is telling us already David becoming the king. Sinasabi sa ikalawang Samuel na si David ay naging hari na. We all know how was David's journey, right? At nalaman natin kung ano ang naging paglalakbay ni David. And it was actually very hard and it was very challenging for David. Ito ay napakahirap at napakaraming mga pagsubok ang natanggap ni David. We saw the human side of David, and also we saw how David was raised by God because he confessed his faith. Nakita natin ang pagkatao ni David na nakasentro sa mga pisikal na bagay at nakita din natin kung paano siya itinayo ng Diyos nung tunay na pinanghawakan niya ang mga bagay ng Diyos. But all of those things was not to make him king. Ngunit ang lahat ng bagay na ito ay hindi upang siya ay maging hari. It was to represent and prepare Christ's coming. Ngunit ang lahat ng iyon ay upang irepresenta at ipaghanda ang pagdating ni Kristo. That's why David danced when the Ark of the Covenant came to the temple. Kaya si David ay tunay na nagsayaw nung ang arko ng tipan ay dumating sa templo. What is the Ark of the Covenant? Ano ang arko ng tipan? It's the Word. Ang salita. It's the meaning of worship. Ito ang kahulugan ng pagsamba. Inside the Ark of the Covenant, all the things symbol was about Christ and about worship. Ang lahat ng nakapaloob sa arko ng tipan ay patungkol sa salita at kay Kristo at sa pagsamba. That's why you should not see human as the standard. Kaya hindi pwedeng maging batayan mo ang tao. You must be joyful because of the covenant. Tayo ay dapat na tunay na maligaya dahil sa tipan. That's why never forget that our reason of living is to dance before the Lord.
Huwag nating kalimutan na ang pinakatunay na kahulugan ng ating buhay ay tunay na magsayaw para sa Panginoon. Inside of that, there's true victory. Pagkat sa loob nito, nang doon ang tunay na tagumpay. People will say you're crazy. Maraming tao ang sasabihin na ikaw ay baliw. Michal said, you're crazy. Si Michal, sinabi niya na si David ay isang baliw. But David said, I'm not dancing in front of these people. Ngunit sinabi ni David na hindi siya nagsasayaw sa harap ng mga tao. I am dancing before the Lord. Ngunit siya ay nagsasayaw sa harap ng Panginoon. What does that mean for us then? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? It's not saying, okay, I'm going to do whatever I want. I'm just going to dance before the Lord, right? Hindi ibig sabihin na gagawin ko lahat ng gusto kong gawin at magsasayaw ako sa harap ng Panginoon. You're so sure what God wants. Ngunit ikaw ay tunay na sigurado sa kagustuhan ng Diyos. You're glorifying Him because of that. At dahil dito, tunay na binibigyan mo ng papuri ang Diyos. That's what I want to say. Your walk of faith should not be always, I don't know. It should be sure why you're doing this. Ang iyong buhay ng pananampalataya ay dapat maging sigurado ka bakit mo ito ginagawa. David's heart and desire was what? To bring back the Ark of the Covenant. Ang puso ni David, ang kagustuhan noon ay tunay na maibalik ang arko ng tipan. That's why within the Ark of the Covenant, I say there's victory, but all the blessings are inside the Ark of the Covenant. At nais ko ring sabihin sa inyo na sa loob ng arko ng tipan, nang doon lahat ng biyaya. That's why I don't want you to challenge yourself. I want you to think about what is the gospel for you. Ang nais kong gawin ninyo ay dapat ninyong malaman o dapat ninyong pag-iisipan ano ba ang gospel para sa akin. And I really need to ask myself, do I have the strength to follow the Word of God? At dapat kong taningin ang aking sarili, meron ba akong kakayahan o kalakasan upang masundan ang salita ng Diyos? Remember, gospel is God's method. Dapat nating tandaan na ang gospel, ito ay ang pamamaraan ng Diyos. Do you know God's method? Alam mo ba ang pamamaraan ng Diyos? God's method is sending His only Son to die and resurrect for us. Ang pamamaraan ng Diyos ay pinadala niya ang kanyang anak upang mamatay at muling mabuhay para sa atin. So always remember, our Filipino believers and disciples, knowing the gospel is knowing God's method. Kaya dapat malaman at matandaan ng ating mga Pilipino mananampalataya at mga disipulo na ang gospel ang pamamaraan ng Diyos. Knowing the gospel doesn't mean knowing what I need to do for the future only. Ang pagkakaalam natin ng gospel, hindi nangangailangan alam na para malaman natin ang gagawin natin sa hinaharap. God's method is, first of all, eternal. Doesn't change. Ito ay ang pamamaraan ng Diyos na pangwalang hanggan. Hindi ito nagbabago. And everything was fulfilled through who? Through Christ. At ito ay lahat naganap sa pamamagitan ni Kristo. That's why more Christ. Kaya dapat mas marami patungkol kay Kristo. Never get tired of listening the gospel of Christ. Huwag tayong mapagod na makinig patungkol sa gospel na patungkol kay Kristo. That's why what is our conclusion for this last Sunday of 2025? Kaya ano ang konklusyon natin para sa huling linggo ngayon ng taong 2025? It's also one of the things that I've prayed and also really asked God. Ito ay isa sa bagay na tunay na pinapanalangin ko at hinihingi ko sa Diyos. God, I really want to be that one person who prays. Panginoon, gawin mo akong isang tao na tunay na nananalangin. And I want to embrace everything in prayer. At nais kong tunay na lahat ay mahawakan ko sa loob ng panalangin. Because this year, so many things happened. So many things has been given to me. And I realize if I don't have this, everything becomes a pressure.
At napagtanto ko na sa taong ito, maraming nangyari, maraming ibinigay sa akin, ngunit nung naisip ko, hindi ko to kayang gawin kung wala ako sa panalangin. And I start to be more careful. I start to be more like thinking too much. I start to be more afraid, Everything starts to be more uncertain. Pagkatapos ng mga nangyari, may mga pagkakataon na ako ay natatakot, ako ay nagiging mas maingat dahil sa mga nangyayari ito. That's why I said, God, I really want to be that one person who prays. Kaya sinabi ko sa Diyos na, Panginoon, gawin mo akong isang tao na tunay na nananalangin. And second thing, I also asked God, and I gave my own conclusions. At isa pang bagay na hiningi ko sa Diyos, at ito ang konklusyon din na mayroon ako ngayon. Let me hold on to your only thing you given to me. Dapat, Panginoon, na panghawakan kong tunay ang tanging bagay na iyong ibinigay sa akin. I don't need anything. Wala akong ibang pangangailangan. I need that faith that you give so I can hold on to your only. Nais ko tunay na matanggap ang pananampalataya na iyong ibinigay sa akin upang mapanghawakan ko ang tanging bagay na ito. And lastly, at sa panghuli, I want to see your missions and evangelism that you fulfill. At nais kong makita sa panghuli ang misyon at ebanghelismo na iyong tunay na gagawin. So I think 2025 was very quick, right? At napakabilis ng taong 2025, di ba? And the meetings that God allowed us to have in a short time, it feels like it was very deep, right? At ang mga pagtatagpo na inalaw pinahintulot ng Diyos para sa atin, ay napansin ko na ito ay tunay na malalim na pagtatagpo. And also, it became one of our joyful time to spend time with the people that God has given us in this meeting, right? At ang mga pagkakataong ito ay tunay na naging tunay na kaligayahan para sa atin. So, from here, we can keep going like this. Kaya mula dito, pwede tayong magpatuloy na ganito. Be happy, Masaya, be joyful, puno ng kaligayahan. everything is okay. So maybe a little bit problems. Maganda ang lahat. Ngunit pwede rin magkaroon ng konting problema. But God doesn't want you to just stop there. Ngunit ayaw ng Diyos na tayo ay magtapos na lamang dyan. He wants you to be disciple of Christ. Ang nais niya ay ikaw ay maging disipulo ni Kristo. So I bless your name, Jesus Christ, that all the things that happen, you confess, I want to be disciple of yours. Kaya pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Jesucristo na sa loob ng lahat ng naganap, tunay na mas naisin nyo na ikaw ay maging disipulo ni Kristo. Because we don't know what's going to happen tomorrow. Pagkat hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. But surely, I want to be disciple of Christ. Ngunit ang pinakasigurado ay ako ay maging disipulo ni Kristo. Let 2025 be the beginning of a journey being disciple of Christ. At gawin natin ang taong ito ng 2025 na maging simula ng aking paglalakbay bilang disipulo ni Kristo. And all of those who are listening online, I bless your name, Jesus Christ, that God gives you more grace, more spiritual strength to enjoy worship and find everything in the Word. At sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon online, kayo ay pinagpapala ko sa pangalan ni Jesucristo na ang lahat ng ito ay tunay na maging pagpapala para sa inyo. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much for all the things you have done and shown us. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo at ipinakita niyo po sa amin. We know that everything is under your sovereignty and you are fulfilling everything through your Word. Alam namin, Panginoon, ang lahat ay nasa iyong pagkahari at lahat ay iyong ginagawa. We want to be that disciple of yours whose life is centered to your Word.
Nais po namin maging disipulo na ang buhay na nakasentro sa salita. Also, a life that puts everything first on the Word. At ang buhay na ginagawa ang lahat ng una sa loob ng salita. And also, be a life that follows the Word only. At ang buhay na tunay na sumusunod sa salita. Bless our Filipino worship and all who are listening to your Word today. Pagpalain mo po ang Filipino pagsambang ginagawa namin ito at lahat ng nakikinig ngayon. Restore our spiritual state so we can really pray for Philippines so God's kingdom be established. Irestora mo po ang aming mga espiritual na kalagayan upang tunay na may panumbalik ang biyaya sa Pilipinas. Also bless all the ministers and all the evangelists who are devoted in these missions and also the evangelization of Philippines. Pagpalain mo po ang lahat ng mga manggagawa patungkol sa ebanghelisasyon ng Pilipinas. So they can rejoice upon the Ark of the Covenant, which is Christ forever and ever. Upang ang lahat ay tunay na magbigay ng papuri at pagsamba sa loob ng tipan sa loob ng arko ng tipan. And also bless the evangelism team that you have put together so they can find disciples to save Philippines. At ipagpalain mo po ang team na gumagawa ng ebanghelisasyon upang mahanap ang mga nakatalagang disipulo. By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of our Father God, by the indwelling, the guidance, and the filling of the Holy Spirit, be upon all of our precious Filipinos, disciples, evangelists, and remnants who are holding on and having their only joy to dance before you because our covenant is Christ. Be upon them now and forever. Amen. Thank you very much.